ay sa mundong ito, talagang minsan po ay tayo ay natetempt na wag gawin yon. The temptation is so strong that we forget why and for whom we serve. Sometimes we serve for recognition, for the applause, or out of duty. At minsan po, hindi natin namamalayan, yung palang means para makuha natin yung end ay hindi na maayos. Basta ma-promote ako, gagawin ko ang lahat. Basta makuha ko itong trabaho na to, gagawin ko ang lahat. Even though, yung pamamaraan na gagamitin mo ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon. At that is not what the Lord wants us to do. Sa ating pong text, Colossians chapter 3, 20-25, pinapaalala po dito ni Apostol Pablo na anumang uri ng gawain ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, whether you are preaching a sermon, you are teaching children, sweeping the church, the floor, or working a secular job, gagawin mo yan because you fear the Lord Jesus Christ. The end goal is to please Jesus. At dahil yun ang gusto mong mangyari, yung trabaho na ibibigay mo sa iyong employer ay yung maayos na trabaho. Kung anong binayad niya sa'yo. Yun yung ipuproduce mo. Kung anong pinag-usapan niya sa contract. That is how we should view our jobs. That is how we should view our business, our studies. We will do everything because our end goal is to please Jesus Christ. At syempre, para maganap yun sa buhay natin, kailangan natin maging Panginoon si Jesus at tagapagligtas. Kasi yun po yung kausap ni Apostol Pablo dito, mga mananampalataya. Yung ating pong text ay part po siya ng isang mahabang instruction, set of instruction, na tinatawag po nilang household code, na kung saan, ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay mga asawang babae, mga asawang lalaki, mga anak, mga tatay, mga slave, siya mga master. Na para bang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, if Christ is your Lord and Savior, He should transform your relationship with other people. Na hindi pwedeng mananampalataya ka lang kapag Sunday, then from Monday to Saturday, bahala ka na sa buhay mo. Tandaan po natin mga kapatid, Christianity is a lifestyle. It's a lifestyle of service and worship the Lord every day. At bukas, sa mga magtatrabaho dito, hindi ko alam kung kayo excited, pero sabi sa ating text, do your job heartily. Do your job because your end goal is to please the Lord Jesus Christ. Sa mga mag-aaral bukas, pumasok kayo, mag-aaral na mabuti kasi ang gusto nyo i-please, maliban sa mga magulang ninyo, ay ang inyong Panginoon na Yesu Kristo. Sa mga magbubukas ng business bukas, conduct your business with the fear of the Lord. Sabi nga sa chapter 4 verse 1, Masters, grant your slaves justice and fairness. Lahat ng ating relationship, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, kailangan nandun yung ating pakatakot kay Jesus Christ. Even slaves, yung mga nasa bottom ng society, sabi ni Pablo sa kanila, you have to serve with dignity and devotion because your true master is Jesus. So siguro nagtatanong kayo, Pastor, paano mo i-apply yan sa mga empleyado? Ganun nga ang kausap ni Apostol Pablo dito yung mga slaves. Yun ang kanyang kinakausap. So, how can we apply this text sa mga nagtatrabaho? Sa mga merong 8-hour a day na work. So, simple lamang po mga kapatid, kukunin po natin yung prinsipyo na sa loob ng 8 hours na yon or 9 hours, di ko alam kung anong trabaho, ilang oras ang yung ni-render, pero kung isipin po natin, sa loob ng oras na yon, kung anong sabihin sa iyo ng boss mo, gagawin mo, di ba? Within that particular shift. Kasi nga, binabayaran ka naman niya eh. So in that sense, sa loob ng 8 hours, you are a slave of that particular person. Kaya applicable po ito sa atin, sa mga nagkatrabaho. Kasi bukas, meron kayong mga amo na nagpapasahod sa inyo, uy, katapusan na pala, no? Katapusan na pala. Kasahod na pala. Masipag na yan, bukas maaga siguro namin dito. Pero sana po kahit hindi araw ng sahod, maaga pa rin tayo pumapasok. We will do our job because the end goal is to please Jesus Christ.
So ngayon po, ilang mga bagay na para sa bawat isa. Una po, gusto kong i-explore natin yung manner ng ating service. The manner of our service. Sabi po sa ating text, whatever you do your work heartily, as for the Lord and not for people. Yun po yung una natin kailangan maunawaan. Anong quality ng trabaho ang ina-expect ng Panginoon bukas? Dapat yan yung trabaho na para sa Kanya. Na para bang ang pinagdilingkuran mo yung ating Panginoon. Paul writes, whatever you do. The word whatever broadens the command beyond slavery to all areas of life. Ano man ang ginagawa daw natin, gawin po natin yan para sa Panginoon. Sa mga nagtatrabaho, bukas sa mga pasok sa mga kanya-kanyang opisina, magtrabaho kayo para sa Panginoon. Yung the best na kaya nyo ibigay para sa Panginoon, yun ang ibigay nyo bukas. Kasi Martes, sasahod na kayo. Pag binasa po natin yung Colossians chapter 3 verse 22, very specific si Apostle Pablo dito. Slaves, obey those who are your human masters in everything, not with eye service, as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Pag daw po tayo ay nagtrabaho sa ating company o sa department kung saan po tayo na-hire, gawin po natin yun na kung saan ang gusto po natin ipisang Panginoon. Hindi kapag meron lang nakatingin sa ka lang magkatrabaho na maayos. May nakatingin o wala, malayo pa yung sahod mo o malapit na yung sahod mo, you must do your work with excellence. Kahit yung mga mundane chores sa bahay, sa ministry, gawin mo yan ng maayos because ang pinagtatrabahuhan mo naman ay ang Panginoon. Sabi nga po ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with all your might, for there is no activity, planning, knowledge, or wisdom in Sheol, where you are going. Ang point lang dito ni Solomon, huwag kang tatamad-tamad. Ano man ang pinapagawa sa'yo, gawin mo ng maayos, ng mahusay. Kasi pag namatay ka, hindi ka na magtatrabaho. Gusto mo ba din na magtrabaho? Gusto niyo na ba? Hindi na magtrabaho? Yun lang yung end nun. Kaya hanggat nasa mundo ka, mayroong pinapagawa sa iyong Panginoon, gawin mo siya, huwag kang tatamad-tamad. Pag sabi sa iyong katabi, huwag daw tayong tatamad-tamad. Kasi talagang ganun minsan eh. May nakatingin, pag wala yung visor, di ba? Ano nandun sa computer? Facebook, Netflix. Pag dumaan yung visor, bilang mag-alt-tab, Excel. Gagawa na ako niya ng report. Sana po hindi ganun. Mga kapatid, ito po yung gusto kong maunawaan ninyo. Dito po sa ating text, it tells us that service should be comprehensive. Whatever you do. Ganun kalawak. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 10 verse 31, whether you eat or drink, or whatever you do, ano man ang ginagawa mo, walang maliit na trabaho sa harapan ng Panginoon, basta gawin mo na maayos yan. Even ordinary unseen tasks matter to God. Alam po ninyo mga kapatid, may mga blessing ang Lord na dumarating sa mga ginagawa natin ng faithfully araw-araw. Halimbawa po si Ruth, dahil siya ay patuloy na kumukuha ng trigo doon sa palayan ni Boaz ng araw-araw, kasi yun ang kanyang role sa kanilang dalawang bahay ni Naomi, yun ang kanyang trabaho, magkumuha ng trigo, at ginagawa niya yun faithfully. Ano po nangyari kay Ruth? Nakita niya love life niya. Baka yung ganun mangyari sa inyo. Sa mga wala pang love life dyan, be faithful sa inyo araw-araw na trabaho, baka makita niyo love life niyo. God's blessings sometimes come when we do our daily tasks faithfully. Kaya huwag tayong tatamad-tamad. Huwag tayong magsawa kasi ang ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Aside from that, service should be committed. Sabi po sa ating text, wholehearted service. Buong pusong paglilingkod sa Panginoon, hindi half-hearted.
Sa mga Hebreo, pag sinabi po nilang heart, kasama po dun yung lahat ng pagkatao nila. Kaya sa atin, pag sabi natin heart, parang emotions lang yan. Sana hindi. It involves the emotions, the will, the conscience, the intellect. So when you serve wholeheartedly, yung buo ang ibigay mo. Wag yung 30%, 40%. You give everything that you have. At ito po yung ginawa ni David. Dahil siya ay araw-araw siya nagbabantay ng mga tupa ng kanyang ama, at kahit mag-isa lamang siya, pinagbubutihan niya yung kanyang pagbabantay, na kapag may mga umaatake na lobo at mga oso, pinagtatanggol niya yung kanyang mga tupa, at sa ganung klase ng kanyang paglilingkod, sa kanyang ganung klase ng commitment, dumating yung panahon na kung saan humarap si David kay Goliath. Yung mga kababayan ni David, ng mga veteranong sundalo, mga veteranong warrior, takot kay Goliath. Pero si David, na isang bata, binata lang siya noon, ang tapang-tapang niya. At anong sabi niya? Nung kinakausap siya patungkol sa paglaban kay Goliath, ang sabi niya, si Yahweh na nagprotekta sa akin sa mga oso at sa mga lobo na araw-araw niyang ginagawa, siya ang magprotekta sa akin sa taong ito na hindi tuli. Again, yung faithfulness si David sa kanyang araw-araw na task, ang naganda sa kanya sa isang mas malaking responsibility in the future. So be faithful in your daily tasks. Be committed. Huwag kayong magsawa na gawin ang inyong trabaho kasi in the end, ginagawa na naman natin yan para sa Panginoon. Siguro walang nakakita, walang nakakapansin, pero tandaan po ninyo, Christ sees all. Nakikita po niya ang lahat. Alam niyo yung effort na binibigay mo? Alam niyo yung sacrifice na binibigay mo para sa iyong trabaho, para sa iyong business, and He will reward you. Just be faithful. Because ultimately, service should be Christ-centered. Ginagawa po natin ang lahat ng ito para sa ating Panginoon. Ating pong tingnan yung warning ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6, 1 hanggang 4. Ito po yung sabi ng ating Panginoon na applicable din po sa ating modernong panahon. Take care not to practice your righteousness in the sight of people, to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. So when you give to the poor, do not sound the trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, so that they will be praised by people. Truly I say to you, they have their reward in full. But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your charitable giving will be in secret, and your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Sabi ng Panginoon, kung may gagawin ka, huwag ka mong gawin yan para lang kumuha ka ng praise ng tao. Kung tutulong ka, hanggang maaari, huwag mo masyadong i-broadcast. Tumulong ka ng palihim. Kasi ganun yung kalugod-lugod na tulong sa ating Panginoon. Ganun ang ginagawa ng maraming influencers sa social media, tutulong pero naka-live sila. Ayaw ng Panginoon ng ganun. You help in secret. Because di mo naman talaga, ang goal mo talaga ay tumulong. Bahala na ang Diyos mag-recognize sa'yo. The same with your work. You work diligently whether someone is watching you or not. Because alam mo naman, God sees all. Magtrabaho tayo na maayos. Magnegosyo tayo na maayos. Kahit sa mga unjust na circumstances, kagaya na nangyari kay Joseph, God can still bless us. Si Joseph, kahit saan mo siya ilagay, the same work ethic. At dahil doon, karapat-dapat siyang maging pangalawa sa pinakamataas sa posisyon sa Egypt. And through his strategy, maraming tao ang naligtas. Because faithfulness sa daily task. Doon talaga ang laban sa pang-araw-araw na ginagawa natin ng maayos. Doon ang laban, mga kapatid. Pag nagsawa ka doon, manatalo ka sa mas malaking arena. So bukas ng umaga, Monday, agahan yung pasok nyo. Na, unahan yung security guard. Hindi naman. Unahan yung may-ari nung may-ari lang nung
kumpanya-unahan nyo. Okay? So yun po yung ating first point. Okay? So meron pong isang pintor na pag po gumagawa siya ng painting, ang ginagawa po niya, yung pirma po niya nasa likod ng painting. Para daw yung Panginoon lang nakakaalam sinong gumawa ng painting niya. So maging ganun po tayo. Let's not do our work because we want praise of people. We will do our job because we want God's recognition. Because in the end goal is to please Jesus. Second point po natin ay the master of our service. Colossians chapter 3 verse 24. Knowing that it is from the Lord that you will receive the reward of the inheritance, it is the Lord Christ whom you serve. Yes, may mga boss kayo, may mga employer kayo, tama po yan, pero tandaan po natin, ayon po sa ating text, ang pinaka-boss po nating lahat, kahit ako, ang pinaka-boss ko po, ay ang ating Panginoon. The righteous Jesus Christ. The risen Lord, my Lord and Savior. At si Apostol Pablo, ginamit niya po yung title na Lord Christ. Bihirang mangyari yan. Palaging tinatawag ni Pablo si Jesus na Lord Jesus or Christ the Lord. Bihira lang gamitin yung Lord Christ. Kasi nga, ang kanyang emphasis, Christ is your Lord and Savior. Siya ang iyong tagapagligtas at siya ang iyong Panginoon. Kung ganun ang role niya, at siya talaga ang nakakakita sa ginagawa mo sa pang-araw-araw, ayusin mo ang ginagawa mo para sa Kanya. Ang ginagawa kasi ng maraming mananampalataya, pinaghihiwalay yung Lord and Savior. Ang gusto nila, Savior lang si Jesus Christ. Pinatawad sa kasalanan, pupunta sa langit, may buhay na walang hanggan. Pero yung Lord, ay na nang yakapin. Hindi po pwede yun. It's a package. Christ comes as Lord and Savior. You cannot have either. You need to have both. At ganun din po tayo sa ating pagkatrabaho. Siya po talaga yung boss natin. So ask yourself, given the quality of my work for the past years, is this Christ glorifying? Ito ba'y nakakalugod sa ating Panginoon? So babalik tayo sa Matthew chapter 6, 19 to 21. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na pag gumagawa tayo ng bagay na mabuti para sa Kanya, we are storing treasures in heaven. Kasi maniwala kayo, God will reward honest Christian employees. May reward kayo sa Panginoon. Because that is His role sa ating buhay. Christ is our rewarder. Siya po nang ibigay talaga sa atin ng reward. Sabi po sa ating text, inheritance from the Lord. Sa mga Romano, that's a strange idea because kapag slave ka, wala kang inheritance. Wala kang karapatan. Yung iba nga, pag namatay sila, yung master nila, pag namatay, tapos sinabi ng master, ilibing nyo kasama yung mga alipin ko, ha? Ginagawa po yun. Na mga Pharaoh sa Egypt, when they died, nililibing kasama yung ari-ari, pati yung mga slave, kasi nga pag may-ari sila. Ang baba ng tingin ng mga Romano sa mga slave. And here comes Christianity, Apostle Paul, telling sa mga slaves na Christian, you will have an inheritance from the Lord. Because Christ will reward you. Ganoon din po sa ating mga kapatid, kung tayo po nagtatrabaho ng maayos, meron po tayong mamanahin sa ating Panginoon. At ang sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1, 2-4, this inheritance can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Walang hacker na pwedeng kumuha ng mamanahin mo sa Panginoon. Talagang you're in good hands. Diba? Talagang God will find ways para ingatan yung inheritance mo. Kaya magtrabaho tayo ng maayos kasi meron tayong mamanahin sa ating Panginoon. Christ will reward all of our good efforts for His name. Ang Israel ang kanilang inheritance, promised land. Tayo mga mananampalataya, our inheritance, ang ating Panginoon. His character, His personality, His treasures. Kaya huwag tayong magsawang magtrabaho, magnegosyo, mag-aral na mabuti, maglingkod sa Panginoon ng maayos. Huwag tayong mag-serve na parang putyo-putyo lang. Basta lang mairaos natin. Sana makagrabe tayo sa ganung klase na mentality. Sana ibigin natin sa Panginoon yung pinaka-the best. Because Christ is also our ruler. Again, siya po ay tinawag dito ni Paul na Lord Christ. It means title of supreme authority. Sa pinakamataas na authority, lahat po yun na kay Jesus Christ.
Sabi natin, Panginoon, sa Matthew chapter 28, all authority has been given to me in heaven and on earth. Lahat ng kapangyarihan nasa akin. Kung ano man yung authority ng boss mo, ng gobyerno nyo, lahat yan, ang ultimate yan nasa akin. Kaya magtrabaho ka na maayos. Kasi itong mga to, mga alter ego ko lang yan. Ako talaga ang pinaka-boss ng lahat. Diba sabi nga ni Pablo sa Pilipos, lahat lulod sa kanya. Whether they like it or not, because He is the Lord of all. He is King, He is God. Pati si Satanas, lulod sa kanya yun. Walang molecule sa universe na to na nag-e-exist na hindi sakop ng authority ni Jesus Christ. All of us is under His authority. And because that is true, we should serve the Lord with the best that we can, or to the best that we can. At yung last po ay Christ is our reason. Again, for the end time, naglilingkod po tayo para sa Panginoon. Ngayon, kung talagang hindi mo na matiis, di ba? Meron talagang mga company na very inhumane or unfair sa kanilang mga employees, you have to pray for the Lord wisdom, and you can always resign. Di ba? O, di mo sabi mag-resign bukas, ha? Magpasa. Sabi ko lang, pag-isipan niyo yung ganung klase ng bagay, but if you, kung talagang hindi mo matake yung ginagawa sa inyong company, sa inyong departamento, you can always leave. Kasi ano naman ang hirap naman na you will compromise your integrity sa isang lugar na alam mong talamak ang compromise. Pero hanggat nandun ka, hanggat part ka ng payroll nila, mag-work ka, pero ang iniisip mo, ginagawa mo yan para kay Jesus. Ginagawa mo yan para sa Panginoon. Isa sa mga hinahangaan kong Kristiyano ay si Apostol Pablo. Kasi pag talagang sinukat mo yung kanyang na-accomplish para sa Panginoon, napakagaling niya. Hanggang sa pinakahuling yugto ng buhay niya, gusto pa rin niyang mabuhay para sa Panginoon. Then naisip ko, ano kaya yung standard ni Pablo? Ba't kaya ganun na naman siya kasipag para sa Panginoon? So gusto pong basahin natin yung Galatians chapter 1 verse 10. Kasi somehow, this is a window of Paul's philosophy in ministry. Galatians chapter 1 verse 10. For am I now seeking the favor of people or of God? Or am I striving to please people? If I were still trying to please people, I would not be a bond servant of Christ. Yung sagot niya, yun ang standard niya. Kapag ako ay naglilingkod para lang sa tao, I am disqualifying myself. At yun po yung challenge ko sa bawat isa. Don't do your job just because you want to please your boss. Do your job because you want to please Jesus. Siya talagang reason natin. Ba't natin ginagawa natin ito? Maganda tong standard kasi kung merong ipagawa sa atin yung mga boss natin na against sa ating morality, we can say no. Because in the end goal is to please Jesus. To work for the Lord Jesus Christ. So sa mga nandito ngayon na mga employee, I challenge you, look at your workplace as your mission field. A place for you to shine and proclaim Jesus. Kapag feeling mo unfair ang management or unappreciated ka or undervalued ka, say to yourself, I'm working for Jesus. Kung di mo pa kayong umalis at talaga nagtitiis ka, yan dapat ang iniisip mo, I'm working for the Lord Jesus Christ. So yung ating pong last point, so yung una po ay the manner of our service, pangalawa po ay the master of our service, at yung pinakahuli po ay the motive of our service.
Anyone who does wrong will be repaid for his wrong. And there is no favoritism. Mga kapatid, sisingilin tayo ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Whether it is good or bad. Hahanapan tayo ng Panginoon. There is a day of reckoning for all of us. Gumawa ka ng mabuti, sisingilin ka ng Panginoon doon. Hanapan ka ng Panginoon doon. Gumawa ka ng masama, hanapan ka ng Panginoon doon. Regardless kung anong klaseng tao ka. There is no favoritism. Gusto ko yung last part na yon. Because God is fair. God is not unjust. Lalabas ang lahat. Ililibin ng Diyos ang lahat. Gumagawa ka ng masama, ng palihim, lalabas ang Panginoon yan. Gumagawa ka ng mabuti, wala na-appreciate, ilalabas ang Panginoon yan. Ang goal dito mga kapatid, mag-serve tayo ng may malinis na konsyensya. Na ginawa natin yung mga trabaho natin because that is what Christ expects from us. Work with a clear conscience. Pakisabi nga po, clear conscience. Mahalaga yan mga kapatid. Merong warning dito sa Apostle Pablo. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong. There is no favoritism. Ba't kaya sinabi ng Apostle Pablo, anyone who does wrong? Bakit diya sinabing anyone who does right? Alam niyo pong bakit diya sinabi yun? Kasi minsan naiinggit tayo sa mga masama na umaasin sa buhay. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Alam natin na itong taong to ay may ginagawang hindi maganda, pero ang yaman-yaman niya, ang dami niyang luxury bags, ang dami niyang luxury cars, the sky is the limit. Ba't ganun? Lord, kaya nga, yun ang finokus ni Apostol Pablo, huwag mong kainggitan yung mga taong ganyan. Because it boils down to your conscience. Work with a clear conscience. Serve the Lord with a clear conscience. Na yung ipapakain mo sa pamilya mo ay legit. Hindi nakaw. Hindi kinurakot. Hayaan mo sila. God will take care of them. God sees everything. Yun ang sabi dito. Kaya yun ang focus niya, yung bad people. Kasi talaga minsan nainggit tayo sa kanila. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka mainggit. I will demand something from them. Service is not optional. It will be evaluated. Unlike human systems that favor the wealthy or powerful, God shows no partiality. Applies to slave, master, pastor, member, and anyone in between. Kaya huwag tayong mainggit sa mga taong yun. Diyos ang bahala sa kanila, at kung gumagawa tayo ng mabuti, Diyos ang bahala sa atin. Service will be recompensed. God is a just judge. Romans chapter 2 verse 6, He will render to each one according to his works. Wrong motives and actions in service will be exposed. Ako po talagang ang leaning ko, ang aking paniniwala po talaga for now, Kristiyano si Ananias at si Sapphira. Yung nga lang talaga, nagkamali sila ng kanilang motibo sa kanilang pagbibigay. Ang lesson ko po dito, kahit mananampalataya ka, kung may ginagawa kang hindi maganda, God will reveal that. There is no favoritism. Amen? Hindi nakatingin ang Diyos sa tatay mo, sa minising hawak mo. If you are doing something that is bad and you are hiding it, God will take it out in the open. At kung ganun din pala yung ending, doon na tayo magtrabaho sa maayos. Para pag nireveal ng Diyos, maganda ang kakalabasan. Wala tayong ikakahiya. Wala tayong mga hidden requests, mga side chicks. Sabi nga ng Bible, not even a hint.
Ganun dapat yung ating holiness, not even a hint. Ako, sa mga nangyari sa ating bansa, I'm torn because I want them to be exonerated, but also I want them to really experience God's justice. Pero alam nyo ang ano ending? It all boils down to what I have to do every day. Basta ang goal ko na lang, magtrabaho na maayos. Just do your work faithfully and fearfully, and God will bless you. Huwag mainggit sa mga tao na gumagawa ng masama, pero yun namang pera nila ay hindi naman pala bunga ng mabuting gawa. Again, clear conscience. Sabi nga nung aking pina-follow na YouTube influencer, matulog tayong mahimbing. Kasi nakatulog na mahimbing, siya ang palaging panalo. Because you can sleep with a clear conscience. Na nung araw na yon, wala kang inagrabyado, wala kang ninakawan, wala kang niloko. You just did your best for the Lord. Amen? So tandaan po ninyo yan, service will be recompensed. Aside from that, service will be reviewed. You cannot bribe God. With all the money that you have, wala kang pwedeng isuhol sa Diyos. Because in the end, sa Kanya naman yan. Kaya nga niyang kunin niya yun ng isang ganun lang. Kaya nga ang Panginoon, He's very fair. He evaluates impartially. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body. Lahat tayo i-evaluate ng Panginoon ayon sa ating good work sa katawan dito sa mundong ito. Tapos idadaan ng Panginoon yung ating mga reward sa apoy. Pag daw nasunog yon, ginawa mo yun ng mali ang motibo mo. Pero pag siya ay na-outlast niya yung apoy, ginawa mo yon ng tama ang motibo mo. You work with a clear conscience. Sana po yun ang maiwan sa inyo, no? We will do our job, we will do our businesses with a clear conscience. Because we are doing this for the Lord. Wala tayong pakialam sa kalakaran na nangyayari na yan. Basta we will maintain our ground. I will do an honest work because I am an honest person, because I am a child of God. Amen? Masters and slaves alike stood equal under Christ's judgment. And lastly, service should be righteous. Kagaya nung widow's offering na siya ay biktima ng korupsyon sa panahon nila, binigay pa rin niya yung para sa Panginoon. Kasi ang painiwala niya, ang Lord naman ang pinagbibigyan ko. We must do our jobs out of devotion, not out of display. Devotion to the Lord Jesus Christ. Sabi ni Pablo kay Timothy, ito yung sabi ni Pablo kay Timothy, present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed. Ang context po niyan, mga kapatid, challenge ni Apostle Pablo si Timothy na maging faithful sa kanyang preaching, sa kanyang pastoral duty. Pagkatapos sabihin ni Apostle Pablo yon, sabi ni Apostle Pablo, present yourself to God as one approved, a worker who does not to be ashamed. In other words, sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, pastor ka, gawin mo ang trabaho mo para sa ganoon, pagharap mo sa Panginoon, wala kang dapat ikahiya. Malinis ang konsensya mo. Sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-business, kung anong pinapatrabaho sa inyo, kung anong negosyo nyo, gawin nyo na maayos. Para sa ganoon, pagharap nyo sa Panginoon, wala kang dapat ikahiya sa Kanya. Wala kang dapat ikahiya sa Kanya because you are doing your work honestly. Ay sabi sa yung katabi, let's do our work honestly. At kapag ganyan yung ating ethic, yung workplace natin, we can be a light to unbelievers. Magiging interesado sila. Bakit kaya hindi siya nagpapadala sa kalakaran? Ano man meron sa kanya? And that is your starting point to share the gospel. Because I do everything for the Lord Jesus Christ. Diba?
That's how we live. The end goal is to please Jesus. Kahit namatay tayo, okay lang, as long as it will please the Lord Jesus Christ. Kasi walang sayang kay Jesus. Walang sayang na effort, walang sayang na buhay, walang sayang na resources. Kaya mga kapatid, yun po yung aking hamon sa bawat isa. So ito po yung ating sermon ngayon. 3 points po tayo. We have the manner of our service, the master of our service, and the motive of our service. Meron po tayong sermon reflection. I'll just explain to you yung ating pong challenge. Then after po ng challenge natin, meron po tayong sermon reflection. Okay? Sabi po ni John Dodd, whatsoever our callings be, we serve the Lord Christ in them. They are the most worthy servants, whatsoever their employment be, that serve the Lord where He hath placed them. Alam po ninyo, meron po kayong kanya-kanyang pulpito. Ang purpose ng pulpito ay maging platform mo yan para sabihin yung mensahe na gusto mong iparating. You have your own pulpit. Your workplace is your pulpit. Because that is your platform to spread the message that Christ is Lord. Kaya bukas, start ng work week, magtrabaho po tayo na maayos para sa Panginoon. Let's use our pulpit wisely to declare the goodness of our Lord Jesus Christ. Maging honest po tayo sa ating pagkatrabaho. Let our integrity be our work ethic and our faith in the Lord, our standard. So yun lamang po, hanap po tayo ng